welcome to Play, Pause, and Rewind sa Wired Today. My name is Warren, and this video is for Turkish visa application requirements for Philippine passport holders na currently residing in Qatar. Ayan. So, the first and foremost requirement is the application form. Saan po natin makukuha yung application form na yon? Nasa baba po yung link for the application form. So, kung gusto po natin i-download, maaari po yun. Just click the link below. Ngayon po, kung hindi po tayo makapag-print out ng application form, magbabayad po tayo ng 50 riyals. Yes, 50 Qatari riyals just for the application form po. So, I strongly suggest you, i-print out na lang po kasi mas makakamura tayo. Kasi kuripot po tayo at kailangan po nating magtipid sa bakasyon natin. Next, bank statement. So, sa bank statement po natin, kailangan po natin ng at least 3 months kung po pwede po. At sa bank statement na yan, dapat po nakasulat dun yung kailangan po sa bank statement, nakalagay doon yung presyo kung magkano yung laman nun, syempre, of course. So, yung pong bank statement natin, kailangan ay merong 10,000 Qatari riyals. Yes, 10,000 Qatari riyals or at least 150,000 pesos. Well, wala akong ganong kalaking pera. So, paano ko ginawa yun? Dumiskarte po tayo. Meron po tayong mga kilala dyan. Pwede nating hiraman. I-deposit lang natin sa account natin. Pag nahiram po tayo, sabihin na lang natin sa mga kaibigan natin na ibabalik natin yung pera nila after like 1 or 2 weeks. Basta makuha ko yung bank statement ko, ibabalik yung pera ko sa pera niyo agad. Ora-orada. So, mahalaga yun. Kailangan yun, guys. So, next, yung term po pala doon ay show money. Pero don't tell it to the center kasi baka bigla tayong i-decline. Para lang hindi tayo ma-decline, huwag nating sabihin yan. Next, kailangan po natin ng insurance. Insurance. Kapag po magta-travel tayo sa Turkey, required po ang Philippine passport holder na magkaroon ng insurance. Saan tayo kukuha ng insurance? Kumuha po ako ng insurance sa QIC. Nasa baba po yung link kung paano po kumuha ng insurance kasi mas mura po doon at saka accessible siya kasi nasa kahit saan siya buildings like Carrefour, sa Lulu, mostly in Carrefour. Everywhere naman may Carrefour, so malaki yung chance na makakuha tayo ng visa ng insurance for our travel. Next, of course, kailangan natin ng pocket money. Of course, pocket money. Paano tayo kakain? Paano tayo gagala? Tsaka paano tayo mag-travel around this vicinity or the area na pinupuntahan natin. So, for the pocket money, ang dala ko lang noon ay around, pwede na siguro yung 500 riyals. Kasi ako lang mag-isa pumunta doon, so 500 riyals is more than enough for me, to be honest. Pero syempre, since mahilig ako bumili ako ng jacket na worth 300 riyals or more maybe. Napalaki ako ng gastos. So, technically, 500 kung hindi kayo mamimili ng kahit ano, yun lang for traveling lang, like for trains, ganyan. Murang-mura yan. And, next, passport po natin should not be expired or at least 6 months before mag-expire. Pag nag-expire po yan, automatic decline ng application natin. So, at least dapat sa passport natin meron tayong 3 vacant pages for the processing. Okay? 3 vacant pages po. Ngayon, kung wala po yan, mag-request na tayo ng panibagong passport. Huwag natin itatapon yung luma natin passport kasi magagamit pa natin yun in the future. Next, hotel bookings or hotel reservations. I strongly suggest po na wag po tayo mag-book sa hotel. Mag-book po tayo ng hostels. Kasi po kuripot po ako.
tsaka tinitipid ko yung pera, mas makakatipid po tayo pag nag-hostel tayo. Hindi po tayo nag-hotel. I'll give you the link below. Referral ko po yun. Sana po ay may mag-click ng link. So, next is a photo of white background. Passport size photo with white background. This is cream, pwede na rin siya, acceptable na. And yung po pinakamalapit na photographers, doon po tayo kumuha. Huwag po natin gawin yun by phone. Tapos ipiprint natin through photo paper. Hindi po yung tatanggapin. Automatic decline po yan. And finally, flight bookings. Hindi pa siya finally actually. But dapat po meron tayong flight reservations kung kailan po tayo magta-travel at kung kailan po tayo babalik. Kung gaano po katagal ang intended stay natin sa Turkey, yun po ang kailangang details ng flight reservation natin. And also, finally, last on our list is yung itinerary. So, kailangan po natin ng day-by-day itinerary. So, for example, pumunta tayo dito sa Turkey, sa Istanbul, for 2 days. Ano yung gagawin natin sa Istanbul? Ano yung plano natin? Kailangan nakasulat po yun. Kahit handwritten or typewritten, it's no problem. Reprint nyo na lang, walang problema yun. Pero much better po na meron tayong itinerary para po ma-aprobahan agad ang application natin for visa for Turkey. Okay? So, yun lang po, and have a safe day. Check out my YouTube channel. Thank you.